Ang naging forecast ng mga meteorological agencies sa galaw ng Bagyong Ruby. Pero giit ng Pag-asa, mas accurate ang kanilang forecast tungkol sa mga bagyo sa loob ng bansa kumpara sa international agencies. Makibalita tayo kay Joy Segui. December 4, Huwebes, nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ruby bilang isang typhoon. Base sa forecast track ng Pag-asa noong araw na iyon, mataas ang tsansang maglandfall ang bagyo sa Eastern Samar Sabado, December 6. Base naman sa track noon ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, posibleng sa Luzon at hindi sa Visayas sa tama ang bagyo. Alas 9 ng Sabado, December 6, naglandfall ang Bagyong Ruby sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar, gaya ng na-forecast ng Pag-asa. Ayon sa mga eksperto, posible talagang maging magkakaiba ang mga forecast ng iba't ibang weather agencies. Iba-iba kasi ang computer model sa ginagamit ng mga ahensya sa iba't ibang bansa. Nagpapasok din dito ng iba't ibang impormasyon ng mga meteorologists. Bukod dito, may iba't ibang karakteristik ang mga bagyo. Meron ding tinatawag na cone of uncertainty ang forecast track ng lahat ng weather agency. Merong 100 kilometers na na buffer na pwedeng pumunta doon ng bagyo. Parang ang analogy ko dyan parang trumpo na umiikot sa isang sahig na hindi pantay. Tapos may mga hangin pa sa paligid at habang bumabagal ito, mas hindi mo ma-predict kung saan pupunta yung trumpo. Ganon din yung bagyo. Dito na sa area of responsibility natin, mas reliable na tayo kasi nakikita na ng ating radar. Actual ng equipment ang ginagamit natin. Ano man ang forecast ng mga eksperto, mas mainam na maging I am ready para makaiwas sa anumang sakuna. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.